Pangingan man, at sa beautiful Santo Domingo, Bacalag City, kaya medyo nagundang ko ang sinilandang gamay, pero okay lang ang panahon. Kaya busy as usual ang itong mga katawan sa itong mga tagsa-tagsa na gibuhatan. But first and foremost, let us thank God above all sa itong kinabuhi na gihatag sa matag adlaw nga tanan. Labi na nga ito sa mga nagwahi, natagan sila o kanang safety, no? Sa ilaang pagwahi. Pag-inom man, ato mga pangamusta, sa ato mga minahals kinabuhi, sa anaa sa tulbuol, ato sa iyong dapit, ato sa gawa sa nasod. So, hinaw kita nga, kitang tanan, magampos kanunay, alang usab sa atong kaayuhan, kalambuan, kanatong tanan. So, it's already June 28, 2015, the last Sunday of the month of June, ngayon, July na ngayon, Christmas na po. So, advance sa Merry Christmas na po, kang tax ilong pa nila o si Silver Bodiano. O si Daniel o dito. O naman si Sir Matoy diri. Una-una ko great kay, ang pinaskuhan na ko, kinahanglan nga ihatod po o una-una. So, thank you so much. Listen, ngayon, atong ipahibalo, no, na karong buntaga, mag-isgot kita, gawin ito sa bahin sa agrikultura, kay kining agrikultura, ba, importante kayo ni sa itong kinabuhay ng morning, sir. Kay, kung wala kining agrikultura, wala yung magtugman sa itong mga kaumahan, ang sana itong kaunon, diba? So, importante kayo ni sa ito ang kinabuhay, kay wala yung pagkaon, iatay, itang tanan. Okay? So, at this instance, ato ang pasalamatan ang ato aming special events team na kanunay na ubang kanato matang Domingo nga tanan. Ako ang forever more na thank you ato kang Silver Adriatico Bodiano, ang ato ang IT Director na may nagdala sa atong live streaming www.ionandipolog.tv.com. Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening to you all over the world. Sa ako mga kapers, ako mga BFF, diha. Ako lang mention, tunay na few, si Jennifer Agustin King o si Roger William King sa Oma County, Northern Ireland, si Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, then ako Hermana, si Elizabeth Santi sa Chicago, Illinois, ako Hermana usap tuwa sa San Francisco, USA, si Emma Tahinte, akong anak si Lindy Areta dito sa Riyadh, King Fahd Medical City sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Ngayon, ang akong kinakusgan usab na amiga to sa Dublin, Ireland, si Iberti O. So, o si Erlinda Lisa Luna, na to ang provincial librarian na ni-retire 2 years ago, to ang gawarak-warak, to siya karon sa Quebec, Canada. O si Ado Boy Nunag na nadiri ang anak. So, thank you so much. Hinamunta nga, masuportan ka mo o kanunay, namutang bayayon o magsunod sa ato ang kapihan sa Dipolog sa atong live streaming www.ionandipolog.tv.com sa ato ang duha ka radyo na istasyon DXTR AM o inuman sa IFM. Ako na yung tayo-great, no, kay ingnan ko last Monday dito sa office nga kanunay lay ko nun silang naminaw sa atong kapihan sa Dipolog. Ako yung si Elsa Pinta sa Provincial Accountant's Office diha sa atong Capitol, Provincial Government, si Elsa Pepa. So wala ko utang ha, o mapon magkita ta. Ako nagkang-great. Si John Lisulta, good morning. Si retired Provincial Warden Fortunato Reganion Jr. Gawins, good morning. O si Ophelia Reganion, good morning. Sa inyo, Sumarian Yap. O si Orlando Osorio, good morning ninyo dihan tanan. Namina mo si Maricel Takuhan sa Barangay Sikayab. O si Amadios Pahinti, welcome back to Dipolog City. Dayon si Angela o si Langling naminaw karon silang duha ka bata dito sa amo ang kapita. So, mao ang kapi ang ato mga talanawon sa ato ang naminaw sa ato ang kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan o ingon man ang ato ang pasalamat sa atong labaw nga makagagahon. Ang atong mga panelis karong buntaga si former Congressman Atty. Rosilio Mato Garinaga, di anak kauban na nato atong tabot si Consiel Robert Gregorio, si Board Member Romilio Bornito
sa Usanos kay Regional Assembly daw sa ilang Eagles Club. Tapos si Julius Salavilla, di pa to ka-join na to next month pa to kay nagtuwa siyang pastoral class sa Andres Bonifacio College. Si Coach Roda at manager sa Philippine Information Agency, tuwa pa sa iyang Knights of Columbus. Dahil si Edgar Sorunda o sa family na to siya. So, ato tabot din aron madagan na to o makahisgot kita sa mga atong mga pagkaon na atong ikinanglan sa atong paglawas. Ato sa gibiabot ang atong mga guest karong buntaga, ano yung kauban nato ang gikan sa Department of Agriculture, Regional Satellite Office, si Mr. Vicente Balingin. Dahil atong ipaabot si Karen Sarinas, Karen Gumbayda Sarinas, ang Information Officer sa National Food Authority, and then si Engineer Jose Torlas, ang OIC City Agricultures. Nabigam ang atong OIC Provincial Agricultures na si Sensa Iyata kay doon na siya importante kaayo nga appointment karong pong adlawa. Lugay ng pasinamo nga na-hatch nini ang pagkuha nila, nasabot na mo ang pag-guest nila karong adlawa, pero saan doon naman yung nakakulian na din kapungan, pero tangkad nga liara po din si Mr. Vicente Balingin. But before going further, ako na pasalamatan nato mga sponsors nga ako'y nagdala sa Timog sa ato ang kinabuhi, sa ato ang kapihan sa Dipolong Matag Domingo nga tanan. Daghang salamat nito sa Janus Marketing. Ang Janus Marketing na maligya sa mga daylayan nga mga klase sa spare parts sa inyong mga sakyanan, sama sa Isuzu, Nissan, Suzuki, Toyota, Kia, Mazda, Mitsubishi, Hyundai, o uban pa sa sila mga presyo. Mao kada ang Janus Marketing na nahimutan sa Quezon Avenue, nindang bayan sa Dipolog, gipanag-iyahan ni NBC President Honorable Janus Yu. Ang Janus Marketing natawag sa telephone number 212-1148. Daghang salamat nato ka Honorable Senen Alvis Angeles, ang atong Vice Governor and Presiding Officer sa Guriang Lalawigan sa Zamboanga del Norte. Matag-adlaw nga Lunes sa hapon ang ilaang session diya sa Sangguniang Palalawigan with ang Presiding Officer ng atong Vice Governor na si Honorable Senen Alvis Angeles. Thank you so much nato ka Honorable Julius C. Napikit, atong Presiding Officer Pro Team 4 sa Guriang Palalawigan sa Zamboanga del Norte. Kung wala ang Vice ang presiding officer, hindi siya mo i-take over, is it presiding officer for the Honorable Julius C. Napikit. Pag-iitan na abogado o Pugil Pagilyon. Daghang salamat po sa ganito kang Honorable Romulo P. Saliba, Chairman, Committee on Finance and Appropriation, sa Guriang Palalawigan sa Zamboanga del Norte, the most busy committee in the Guriang Palalawigan today. Naging pangalahan ni Honorable Romulo P. Saliba. GMP Fruit Nursery at Laptop Dealer sells fruit seedlings at a very reasonable price. Ang fruit nursery na naaliha himutang sa Barangay Ingasat sa lungsod sa Polanco sa Zamboanga del Norte, o ingon man na maligya sila og lampo sa ilang lampo yard diya sa Barangay Gagas ng Dapalan sa Dipolog. Mao ka na ang JNP Fruit Nursery ang Dr. Gile, owned and managed by Mr. Porterio Nicisario. Daghang salamat na ito ka Atty. General Jojo Napikit, City Councilor sa Guniang Panlugsod sa Dakbayan sa Dipolog. Pag-iitan usab kini nga abogado dinhi sa ato ang lalawigan sa Zamboanga del Norte ug Dakbayan sa Dipolog. Usab, thank you so much ito ka Mr. Nelson Velasco, ang atong Provincial Environment and Natural Resources Officer for Petro sa DNI Santa Isabel ug Dakbayan sa Dipolog, na mao'y kanunay in charge sa ato ang kalikupan, environment. O ingon man si Mr. Joe Prizaya sa Community Environment and Natural Resources Officer sa DNI Santa Isabel ng Dakbayan sa Dipolog. Thank you so much. Nandito ka Mr. Muhammad Hassan Adjo, Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, Department of Agrarian Reform, Santa Isabel ng Dakbayan sa Dipolog. Multi-million projects ang ilang ARCP2 nga ipa tuman karong mga panahon sa Tibok Lalawigan sa Zamboanga del Norte. Thank you so much nandito sa ato ang National Green Corporation of the Philippines nga nagkanayon dili maghalin o magdaog sa kalayo hadoon o ilawom sa transmission lines
para mahalitay kita sa sunog ug dakong disgrasya. Stay safe, a message of concern from the National Green Corporation of the Philippines, kung NGCP, pinaagi kang Ma'am Elizabeth Butchay Lagaga, Corporate Communications Affairs Officer in GCP Cagayan de Oro City. Maayo kayo, patsada kayo ito ang Mediator Julius. Mr. Kapita, thank you so much. Okay naman ang Mrs. na Pilihan PWI, CISO 6, OIC Provincial Schools Division Superintendent, Department of Education sa Tuang Zamboanga del Norte. Hapit na mahuman ang ilaabihang Division Office, no? Doon sa Capitol, Provincial Library. Murag paspas kayo sa taran kay naamang ipon doon ni Agod. So, siguro, in the nearest future, ato po ma-invite ko rin ako ang taga-DepEd, silang Ma'am Bayubay, si Ma'am Perez, para mag-discuss na punta kayo sa edukasyon. O, inon man, last but not the least, ang ato ang mga mag-iintan ng mga panelist na wala karong buntaga. Si Kutsiha Robert Gregorio, coming soon, pero until, out of town, si Board Member Rodilio Boyne. Dahil ato, ipasalamatan, nga di ang kauban na sa nato atong ikabingawan kayo na donor sa atong Bigo last Sunday, nato, si Payne panelist kasi Julius sa Laboria from the GTI. Good morning, Jules, and I'm happy to see you. Good morning. Good morning, Bill. Sa atong mga tigpaminaw, kaning talagsang maganda maka-arin today. So, kung maka-absent, siguro upat ka-absences, usa akabin ko ako ihatag. Karoon ako nakalag ko, so I have to be present. Bitaw, daghang salamat sa inyo ang kanunay nga pagsunod niya ng inyong aming programa, karong buntaga. Medyo interesting ang ato ang topic mo nang naadyo ko karong dili. Kasi ako nililikin dito sa inyong office nga naminaw karong buntaga. Sure, kung malaminaw na po si Maribel Dengal, kay naghipusay naman ni palibaluloy sa ato sa publiko nga ang negosyo center, i-launch ni siya karong adlaw nga Martes. Sa bago nga building sa DTI sa Santa Isabel, likod sa police station. Di ba completed, hindi matapariho sa DepEd o BII hadagang pondo. Masahawan namin sa kapila sa Lipunan. Hapon. Karong June 30, Martes, alas 3 sa hapon. Okay. And good morning also to the Provincial Director, Engineer Noel Basan. Maribel, how are you? And sa ato rin, panelist from the Academy, Dean sa College of Law, Jose Rizal Memorial State University, Banggita no sa abogado, former congressman sa ato ang Malawigan sa Zamboanga del Norte, Segundo Distrito, nananawan, attorney, Roselier Matoy Barinaga. Good morning, sir, and happy Sunday to you. Salamat din kang Julius o sa atong Provincial Agriculturist Coordinator si Mr. Vicente Barinit. Ngayong nga baitang abogado dito, no? Nakadungdung ko nga usay mag-describe ka o abogado di kampanilya. Galing nila mo pagtin. Ayun, yan yung contribute in spite of my coughing, no? Kaya dagang kayong magkabulo nga muna ito mga question, muna ito mga topic, dagang na pangutanan ako through text of conversation. Dagang sila mga pangutana bahin sa agriculture o bahin sa itong mga lubid, no? Usa nga, mahita nga, mga sila ron nga dagang mga pangutana, no? Mga matubag na ito kay mga magkatawhan gusto mo sa lumaki, no? So, muna nga ang atong klase sa College of Law sa Jose Rizal Memorial State University, Right, sir. karon pa ang August 15, no? 15. Although enrollment is ongoing, no? So, salamat o happy Sunday kanatong tanan. Thank you so much, Sir Matoy. Ako na yung palibalo nga, karoon lang yung taon, may tawagan na sa kumbana, gikan sila sa Zamboanga City, kuyog sila silang regional director, regional manager na si Ralph Amoy, kaya naabot na ilang undersecretary to sa Zamboanga, ito sila pasilan kahapon. So, dapat pagpadulong nila sa Dipolog City, papadapit sila sa Bintalo, so likod sila kaabot sa itong kapihan sa Dipolog, kaya apilunta na to sa itong guest karon ang Philippine Coconut Authority, mag-isgutag sa mga kupras sa itong mga kulubihan. Atong lang silang i-reserve next na pagpuhon, madaling Ginoo.
And then, si Engineer Ezekiel Polas, confirm man to nato na baro diri, so waiting ta, o ingon man si Karen Gimbarda Sarina sa National Food Authority, ato gita-istorya si Ma'am Portia, ang iyang head dito sa, usa sa ilang head dito sa National Food Authority, sa ato gipagod diri si Karen. In the meantime, ato yung knowledge diri ang payabot sa ato ang Provincial Agricultural Coordinator gikan sa Regional Satellite Office, Department of Agriculture, Region 9. Si Sir Vicente, Sir si Sir Vicente Balingin. Good morning to you, sir, and welcome sa pagkapihan sa Dipolog. Hopefully, this is not the last time, but will be the continuous na to nga guesting diri sa pagkapihan sa Dipolog. Salamat, ma'am. Good morning to everyone. Labi na sa ako ang Attorney Rosalero Barinaga and party. Okay, thank you kayo, sir. Kanang brief ra kayo ang greetings niya, no? Ako na yung i-greet ang ako mga friendship niya sa DARSO, although murag tanaw lang ako na sila sa YouTube. Link lang mo sa YouTube, ha? Nabi ang kapiyan sa Dipolog, si Dr. Kenny Palma. O ibaban si Annalisa Dagay Magallanes Kilo. Si Betty, no? Ang atong mga friendship niya sa RSO. Atong actually ang pag-iabot sa pinakamagandang babae sa National Food Authority. Atong Information Officer sa NFA, si Karen Limbarda Salinas. Good morning, Karen, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Buntag sa tanang listeners and followers of Kapihan sa Dipolog. Ma'am Edith, grabe ang imong intro, ha? Maganda. Pero equally, mas maganda ka. Wishing for compliments. Maganda yun. Anyway, may buntag sa tanan, it's always a pleasure to be here. Thank you. Okay, thank you so much, Karen. While mag-attendance ka niya, ato lang ipahutalo diri nga kahapon, gamitin ang Provincial Advisory Council sa Philippine National Police, na member kita, absent si Sir Matoy, chaired by Engineer Roland Saliba, dito si Ma'am Joy Layson, dito si Sir Robert Reyes, dito si Michael Malaka, dito si si Pons Roda, katong uban pa, no? Then the Hiscos by sa Peace and Order, there is atong sa mga related dashboard, accomplishment report. Diba, sir, Matoy, kung wala itong discuss nito, wala lang matungha siya sa first user data. So, nahisgutan dahil sa viral video itong ipang-kidnap sa Aligway, no? So, kita, mag-ampo lang po sa Ginoo, kita, adunay solusyon, kini nga problema, nga mahiagom atong probinsya, especially ang Aligway Island, nagkikita ng ilang barangay kapitan, dahil ang kauban pagkit sa buha kabog na mga taga-Philippine Coast Guards. At ay naming iampo sa labaw ng mga gagawin na masulitan kining tanan dayon kung mahimo, dili mo na tupunan ang mga unsay mga haka-haka, mga negative na mga commentaries ani, no, kung wala itay ikatabang, especially sa media. May responsible enough na ma-report ani niya kay this is a very sensitive issue sa ato ang lalawigan karong panahon na. Okay, it affects us all. So, para po na ako istorya kabahin ni Ana. So, thank you so much, and we'll start with our discussion. Una pa rin ni Sir Vicente Balingin. Haron makibalo ang ato makatawhan unsa kadang DARSO, no? Regional Satellite Office sa Department of Agriculture. Unsay function ana din sa atong provincial sa atong probinsya sa Zamboanga del Norte. Sir Vicente Balingin, please. Daghang salamat. May buntag sa tanan. Ang Department of Agriculture Regional Satellite Office nga naanay mutang sa Torno, Dipolog City. Usa kini siya ka satellite office sa region nga gimug na aron sa pagtabang diha-diha sa nanginahanglan sa ato ang mga mag-uuma, ilabi na din sa probinsya sa Zamboanga del Norte. O ang amo ang trabaho mao ang bridging the gap gikan sa Department of Agriculture dito sa local government unit kay sa pagkakaroon ang management sa Department sa Agrikultura
ana naman sa local government units. So, ang mo na lang ang ayuda ngadto sa local governments, ilabi na sa municipal agriculturists o sa provincial agriculturists. Okay, thank you so much. May follow-up question, sir? Ato sa DAISO before sa NFA. Kaning ang inyong opisina o ikaw Tim, no? Kaning under ka sa national. Dili Yes, sir. sa local. Okay. Kaya invite mo po to sa provincial ka, no? Ito. Thank you. Okay, so, follow-up question, sir. From the national office, ako nadunggan na po karon na napasa na to sa newspapers na national dailies na gusto ni President Pinoy na marilis tanan nga mga fundings o mabuo kini nga mga proyekto matranslate into projects ngadto sa mga kalungsuran o ingon sa mga dakbayan. Dito sa Torreon Ready, yun na ba ito mga dagpong proyekto ilaw sa ato ang Department of Agriculture na ano-ano imutang sa ato ang nalawigan sa Barangay del Norte at this time? Oo. Sa matag lungsod, aduna kita yung mga projects o ilabi na sa diha sa ato ang provincial agriculture nga mga support projects sa ato ang Department of Agriculture. Aduna kita yung og Agri Pinoy Livestock, Agri Pinoy High Value Commercial Crops, Agri Pinoy Corn o Agri Pinoy Rice. O gawas din aduna kita yung mga special projects ilabi na sa BUB, bottom projects o sa ato ang silap o sa pamana. Okay, sir, natin follow-up question, please. At sumagatanan pila mag allocation para sa Buanga del Norte coming from the Agriculture Department. Tanan-tanan, including ng mga imports katong mong dimension. So, pila man yun tanan ang bubo dito sa Buanga del Norte. Dili kay ko ka hatag og informasyon bahin sa takdo ng mga funding na gihatag sa Zamboanga del Norte. Pero ang amo ang ipanghimo mao ang patuman sa mga proyekto nga naplano ng daan, mga farm to market roads, mga developmental projects, yan na naa sa kalungsuran o sa probinsya, sir. Okay, ako sumpay mga gusto ko kanan ni Edith, gusto ni Presidente Aquino, katong kanang funding na ipanghatag sa local government units, kinahanglan ko siya implemented as soon as possible, no? Kaya kawasan ang gino'n yung mga livelihood na basa ko na ako sa Negros Oriental, Occidental, Mindangali. Dahil given ka ng mga traktoran daw, mga traktoran. Doon na ba po sa Buanga del Norte? Kaya dito, ako nabasa, dili ang problema nga pagdawat, kung dili gihatag na, ilang problema nga, ang horsepower ko no is not the one that they have requested. Ang ato, bisa nila, 1 horsepower ba na, doon na ba po naabot, no? Sa ako, sir, wala ka problema ang sa kadakon sa mga makina kay ato naman nga nakuha na daan kung pila ang ilang request. Pinagi mo sa mga proposal nga gigama sa ato ang mga clientele nga aduna ang mga projects nga ilang madawat. So pananglitan kung sa 4-wheel drive, ang Department of Agriculture naghatag nini og 85% gas kantidad o ang local government o ang recipient ng mga farmers association registered ng mga farmers association 15% lamang. Kanang ipanghatag na ba? Doon na ba kayo mga traktoran na natag sa Buanga del Norte? I mean, during the last 3 years, not the last 2 years. Kaya, ipano ko, sa una, before President Aquino's term, yun na naman po yung panghatag. Sa wala pa ang programa ni Pinoy, programa pa to ni GMA, ano nagyapo yung mga traktora, sir?
continuous lang gihapon ang mga proyekto, pero sa kaniang to medyo dako-dako pa ang porsyento nga madawat sa ayahan sa mga maguma, 50% o karon medyo napamag-an 85 ang iya sa panudlanan sa National nga Department sa Agrikultura o 15% ngadto sa mga mag-uuma. Okay, thank you so much. Pakapilon sa nato si Sir, ato pagaway na yun, ari na punta sa National Food Authority, kaya importante kayo na itong mga bugas, labi na sa itong mga kaduhan, ari pa ni Karen. Atong supply sa atong bugas, ikan sa NFA. So, bastante ba, diri sa Timog, Larigan sa Baga del Norte, until when atong supply will last? Kay abalumanta nga, taas-taas ang ato ang init na panahon. Murag hulaw gamay man siguro ganito. Dito kay gamay, dako-dako ito sa mga lugar sa Timog, nasod. Kaya murag naapektahan ang atong mga ani. So, kanang-tanan, ma-feel na grupo na nato dito sa atong probinsya. Kumusta ang atong stocks sa National Food Authority? Salamat kaya ng pangutanahan, ma'am. Ako basahan na akong supposed to be press release coming this week. Ako lang basahan, ma'am. May tubag. Sige, go ahead. National Food Authority, Zamboanga del Norte Provincial Office, through our Provincial Manager, Shulakmad J. Lawanga, assured the public the adequate supply of quality rice at a lower price this lean month. As of June 26, 2015, NFA has a total rice inventory of more or less 101,000 bags. NFA rice is available to our accredited retailers at 30 pesos per kilogram and sold to the consumers at the suggested government retail price of 32 pesos per kilogram. Okay, question. 32 pesos per kilogram. Nakita mo ba ka na diha sa atong kamerkaduhan? Murag mahal pa na ito diha sa kamerkaduhan? Dahil the usual practice sa mga unscrupulous na mga businessmen, i-mix ang commercial sa NFA. Dati makita diha sa atong mga accredited retailers. Diha sa sunod sa merkado, dili na magpuntanan diha nagakuha ang NFA. So, dili po siya accredited retailers. Naagya available 32 pesos per kilogram. Among ina-inspect nila siya, ma'am. Okay. Kaya sometimes, iba't din nagkaputas merkado ka na mga kontrano, ba? Doon ako na-notice na 32 pesos, example lang, at sa luwang, mga 30 man to pesos. Doon ay ipalit, baligan 32 pesos. Pag lakaw itong ipalit, ipulihan niya o lahing nga presyo. Natubang puti nga papel, pag dito, lahing nga presyo. Here comes another nga ipalit, daghan-daghan na niya ipalit. Kato ng current price ngayon, ibutang dito ang ilis, ang napalit ito, itong to ang yan na, sana, na-announce term na ilan. So, siguro, hangyo lang kung gawin nila sa NFA to be vigilant, no? And going around yung public market, labi sa itong pwedeng tulong, lakbay sa pita, mas patong dagko na talungsuran, liloy, simbangan o ba, kay marag rampant yung nga practice nila. I don't know, it's in the brand na ginawin nila. Kami, ang gibuhat na sa National Food Authority, namin mga palengke watchers na nagtutok yun na pinasa di Polong na Pisal. So, nato yung question. Karena kasi problema din na, no, ever since, no. Kaning, hindi po pwede nga, if you are any retailer sa rice, you will sell any region. You should not sell other rice, kasi ma-mix mangkot, no. That is where the problem is. Kaya, inalikanan sa mga rice retailer, kulang galing ng location, diba? So, pwede nga, kurang nila yung biligya. Parang di ka mo-apply ko rin mo karon. So, sa akong tindahan, kurang nila yung biligya. Kaya the moment you are allowed na mong biligya o kain, yan naman yung mga mix-mix, no? Mga nagagay, hindi mo na NFA. Simple ba yun na? You only confined to NFA rice. At sa una, attorney, naami outlet na
bigasan sa palengke na NFA rice na dito siya yan ibaligya. Karon nawala naman to. Ang ginabuhat yun karon sa among PGSB, ang NFA rice, ipa-separate yun na siya og box na separate yun sila sa mga commercial rice para makita pa dahil ito, visible yun dahil ang NFA ba, malayo-layo ato ilang box gamay. Yes, sir. Ano mo kayo danger o hindi alaw? Pananitan karon. I read in the newspaper, pilang kami tritans mo panapunta mo. Import na to sa Vietnam, no? Dahil ako kayo. In fact, I was about to bring that up pagkita, no? Mahulong mo ko sometimes, kaya mga imported is a better rice kaysa local. Ang ato mga, di man punta na, no? Ang ato po mga dealer po sa rice, ilan ang kwan, ilang kapihan daw, katong barot nga local pa rin na bahay tingali, imo na sila nga mo, maniliver ni rice, ang important mo lang po ito mo commercial. No? So, sa may kabo, sige tang bomba sa NFA, nga naman mo, baligyan man o mga rice na sa inferior in quality, although the imported is much better. That is supposed to be NFA rice, no? Now, with that, kung mo ganang i-separate, di na din sila kaingon nga, NFA, banikan. Pagtanaw ni mo, ganong bahay mo na, nga ang NFA, imported, may mga quality. So, the DTI and other price watchers, no, can easily monitor. Pagkakaroon doon ang monitoring, hindi mo mapas. Eh, rambol mo rin. Rambol. So, hopefully, nga, NFA will resort to that, no? So, that is correct, no? So, kung confine nyo na sila sa NFA rice. Pero karoon mo naman, everybody do is on. Mura, wanang dawa. There is no rule anymore, no? Mura, basta lang, okay na ka. Nakakanta ka ni PI rin, si Mr. Julio Salaveria. Ako na siyang imong instant guest, no? Jules, what can you say? Palitan mo lang no, sa clarification lang. Ang nakay local price coordinating councils kanang local government units and it is being chaired by the local executive. Ang DTI, secretariat lang. Base sa Price Act of the Philippines, kada ahensya na ay mga assigned nga mga produkto nga ginamonitor. Ang sa DTI, wala i-appeal namo ng sa rice. Kaman lang itong mga process ng mga commodities. Agricultural products under the Department of Agriculture, although ang atong balaod wala dito specify na unsa nga agriculture office that under the national government, under Manila ni Sir Balingit na DA, or sa local government unit ba kana or sa NFA. Pero last year, no, nagtatok man dito sa Top Plaza, medyo deklaro nito nga katong sa NFA, so sa NFA, ang rice, NFA, and then, so, ato na po iklaro ninyo sa uban. Nga nagpaminabay na ko na question. When you say you are selling rice pero not NFA, magpa-accredit hapon sa NFA, ma'am? Dili na sila magpa-accredit na sir. Katong na maligyan NFA rice, mga dito accredited retailers, pero mo-license yapon sila, licensed retailer na. Okay, as license. Okay. Then kanipod, when you say NFA rice, usara na ka variety or daghan? Variety or imported rice from Vietnam, sir. Okay. So, medyo naklaro na ito, no? When you say NFA, di na siya usa ka variety lang. So, daghan na siya. And the prices would also change. No? Depende. Karon ang among gina-release is 15% broken. So, tsada yun na siya. Kay, pag-as man siya o long range variety siya. Okay. Katong kaganina sa press release na binabasa ni mo, ma'am, nga na kay 101,000 na sacks. In terms of the number of days sa consumption nato diri sa ato ang scope sa NFA Provincial Office, unsa kadugay ba ng 101,000 sacks and then as supply, katong niingon man tayo describe nato as adequate, but until when? Mag-supply yun na siya up to 13 months, sir. Allocated for 13 months. June to September. Ayan. If ever na mahagdan ka na, makakuha naman po din sa regional office of rice. Direkta. Hindi po pwede nga atong karoon nila, i-classify na ito
ang rice consumer, no, sa NFA, nga basta man yung mga kakaratong tag-as, no, sa Vietnam, dahil si good rice, no, i-compare sa tuwa. So mostly, yung mga dato, ano nung palitan na, no? Ang mga katuno, medyo igo-igo lang, yun ano makapalit. Kanina come up with a list, parang ang pantawid, who are entitled to pantawid, no? Who are entitled to buy NFA rice. Katulong po sila baligyan sa NFA rice, no? Hindi na ito one, otherwise, you run out of stocks kay asa naman tong maka-afford doon ka, mupalit doon ka itong mga highly variety ka itong sa Japan, asa dapit, muapin lang po palit sa NFA. Ang katunay taon nga, who are supposed to be recipient of the NFA rice, ari nang hinoon sa mga bahay, katunay noong modern broken, o one grinder na good, no? So, is it that possible, or is there a law that allows everybody to buy? Okay. Kaya ito na tumago ni Ma'am Karen F. Kali sa nanapapaghabon na rin. Konsihan Ruben Ligorio. Good morning, Salamat Konsihan. kayo, salamat sa itong bisita, dati sa akong kapanyero, former Congressman Martin Barnaga, o Kapitol Diyos, ang umabot na direktor sa DTI. O sa ako mga inaw sa all over the world, o kumpay, bulimutan, dalit kay dapat ay bisita ka sa Manila, in connection sa atong araw ni Pulo. Ang amin din sa Pulo, dapat tayo mutang sa dalit na kayo. Ako na i-greet sa tuwan ang atong i-vlog noon karong umawat sa July 1, Hercules mo ang araw ng Pulo. So, niyayon itong mga bisita, una nga nalitin sa YouTube ko. So, panayon tayo, ay buntag din tayo. Okay, thank you so much, Konsihan Ruben Ligorio. Tumago ni Karen ang pangapangan ni former Congressman Matoy. Kung akay po ko ha, ingon si tax, ang concern ni tax is, mas maipay at tukulo siya mapalit sila sa ating FA, kay maayo pa nga klase ang mapalit, barato pa, kaysa di pa sa gulan. Kaysa dali ko sa merkado, sa gulan, dili na maayo ang klase, mahal pa dyan. Wag ka niya say, ang kami. Pareho naman siguro na isa na. Ang ano, mo ba? Daghan mo kung kay, ang ako gibaligya, kaya nagka-monitor mo po ni, naamagay 32 pesos ya per kilogram. NFA rice. Pag-deliver ninyo, Di makita na po, anak. Yung ginalikan sa akin lang, dinibs na lang sa businessman. Sige, Karen, pwede pang paros kung siya Ligorio. Oo, nabay balao na na. Pwede ba nga ang NFA will come up with a list o sa buwan ng Northern Policy doon who are only entitled to buy NFA rice? So, katong tanang mga retailers, grains businessmen who applied to us to become accredited retailers, they are now entitled to buy NFA rice. They have their weekly allocation. That's for the dealer, no? Ito, sa consumer. Ako ba? Kana, palay ko NFA rice. Or no go off. Over 45 lang ka. Ayun ka na, bayo, yun, ano. Ayun ka na po, di ba? Yes. Aka ng puntuhan. For now, wala pa yun na siya na ko answer. Umuad ko mo dito, consumer's price, makapalit man consumer's price, pero dili na siya accredited ko Yeah, but you can buy anybody, no? Yes. What about is to confine it. Katulad yung medyo middle income group down. Kaya nagkang mo mga ka-afford na instead of buying na yung mahal-mahal ng mga commercial rice, palitan lang sila o NFA rice kay much better karamihan sa Vietnam, di ba? Oh, that's important. More probability sa nasong kali. Ang atong puta na karoon pwede ba natin i-confine doon na yung tayo lista o kinsa rin yung makapalit ng NFA rice. Sama dito sa pagkawin nyo. O sa una, ginagama mo na sir sa tindahan natin, na sa panahon ni Ma'am Gloria, President Gloria, na ay tindahan natin outlets, na sila, kato na outlet, na sila list of beneficiaries na maura ko ilang papaliton. Pero for now, wala man na siya ng programa sa
NFA. Okay, thank you so much. Konsehal Ruben Ligorio, ibang pangutana ko. Naulay ko din, pero ngayon pa ko hapon din. Kaya point ko commercial rice, dahil magbaho. So, ang iniipilahin, di baho sa commercial. Asa ka na dapat mo ipalit? Gapon na ba? Tapos bakuyong. Bakuyong, Oh. yan? Okay. So, dati ako pumunta natin mo, ang baho sa commercial o sa iniipilahin yan. Oh. Now, sa may atong mission, sa una, atong bisita sa mga iniipilahin atong mga kuwan sila. Sa atong mission, ini mga, against ini mga namaligya o bugas na ilabong ang iniipilahin sa commercial. Dapat mo yung regulation niya na kita mo may kahatag nila o katungod ba, di ba? Mga mo license ulitin sa Unity Rice. Basta may inyong patakaran. Are you allowing them to sell separately or ipalit nila para sa usawa nila na ilang bugas ilamong basta commercial dili? Lamo yung mga regulation naman. Naa sir, kanang na-violation na siya, na penalty basta ma-found out na nag-mix na siya o commercial to NFA rice, na ano siya ay penalty ana, light offense. Pero ang ako na napoy affidavit na kung saan ang witness na siya nagamix kay isot man po di ko ang Pagalitan, palit kong bugas na sugo na ito ang magkamata. Ganda mo gamay dito ang ikan sa Mas Makoyo. Dayon, parang panyulto na mo ang palit. Pag pangawa na mo, maibawa nyo yung mga ilamo. Eh, 48 pesos ba ito? 47 pesos ba ito ang napalit kay komersyal? Yung resulta dahil, ito na ilang baho. So, posible yun na liwas na mixture o komersyal at rice. Now, ang punta na doon, kung ibigay sa'yo, problema na. Kung isip na pinibig, problema. Kaya punta na doon, kung sa may mga penalty na ang mga tawanan na maligya. Are we going to the persons who sold o katutuan ng distribute? Kaya ang mga tawanan sa mga panibari, yung mga magalit sila o nagkuhan na sila pa yung mga pugal sa Dealer mismo ba? Dealer mismo. Dealer, Oo. Masasama na mo, asa man ninyo na, katulad baligyaw na itong mga dealer. Sila lang ako, may naman sila na, ako naman yung ikuha na po sa kuhan. Dito. Asa ka, ito na ako pa naman. silang duha ang prepare ang kuan na ang trail sa kuan katong dealer ya ang kuan yun. Sa'yo na ba, kaya iba pa na mong garo sa Imlikip na po, ito naman mong kabaligyan sa mga kabalo. Galang kaangkat sa deresan dito sa dealer. Oo. Ang inyo din, ang inyong labo yung sakto din na regulation na makita. Whoever may imposition sa mixed rice, inyong yakot sa Naana siya administrative case ana sir. Most likely ang penalty ana di na sila kabaligya, then na sila yung sanction pod na. So, ang mga ang mga katibalangan na ito kasi ang hapon, bitiman ng hapon. Kung naman galing, no, naman sana, kung palit na commercial rice na baho, I think, ang labis ibiling sana ka naluto pa, no? Diba, naluto pa, kanon. So, mga ito ba, may mo, mamalit siya sa inyong opisina. Hindi na kailangan bumita mga kubalan, kapag may ako sa inyo. Ay, nagpato ni kumpari, ano, mato kayo, libre pa rin, wakay problema rin, sa una naman rin, service putihan, nagkali kay liga, kung may mo rin. Oo. Kung na, dala ko rin bilhin sa inyo, o kasaman. Ano yung mga bawin, sa una naman rin ko, ano ba, ako nila, sa kami magsako ka na suspended na dealer, o sa kaya, so, Ako na pinaltihan ana sir, naana na pinaltihan ana. so, pwede mo dalawin rin sa nagkanon. Kana ipa-laboratory pa mo na. Sir, dili man yun natin mo ma-findings na dire-diretso agad-agad mayo ka. Uy, NFA man yun kay. Yung to siya, kung inyong tilawan natin, ino ka determine, o dahil, ako ka determine rin ko nga, Ang problema niya kay laboratory test, wala ko taga rin laboratory mo test. Tama. Oo. Sa pagkasindi. Ganon pa. Masama Kaya na. ako naman yung grato. Ano naman yung kalalaan? Mayroon pa naman, pwede kayo discern. Hindi, ikuhan kung pagkawan mo na, pagkawan mo ang commercial rights o hindi commercial, hindi na mo. Naami quality assurance officer sir na matanaw ano nga. Kinuupo. Hindi naman gasto ang karaan mga mga. Larawan diri sa office. Na pwede, nagkuha kayo mo. Sikrito sa kanamam. No, nakagawa mga tao na mag-compare. Layo kayo, pretty pa. Yan lang, hindi na lang. So that's it. This particular anomalous
transaction na pagbilin. This is a transaction na anabitin din hindi mapuka, hantol, o ano mo, nakalang nyo rin dito, mapusaan. Kung ano yung problema karon? Wag ko nga dito, ganing, listen mo, Kevin Ken, laboratory mo kamatanan, no? Ganun dili man maka-point ang NFA o kanang tawag nila NFA rice taster. Ganun tayo food taster, ganun tayo kanang rice taster, food taster kato, pero pagkaunao, NFA o dili NFA, no? I mean, mapapol 4, that is doable, di ba? O second, kasuming nga kinsa may ikinga katubang maligya o gabaligya ngon si kari nga ang duha nakaduglong ta nga it takes two to tango, no? So kinahanglan ang duha. Pero ang pumunta natin nga libre okay, naka-violate ka unsa bang crime o ang atong i-charge anang nakasala. No, para na ko, sige dito ko pangita, nagtanong ko sa dictionary, o ano, pero mahulog yung nga libre o adultery. Adultery, why? Because you are adulterating, no? Diba, no? When you mix something, that is adultery, diba? So, rice adultery. Wala, yung dictionary nga i-introduce na ni Sir Matoy. Julius, please. Dayan si, ano na tayo padiri, bahawin na to si Karen. Ako lang i-share, ako lang kung sa taon yung mga abogadong mag-ibig adultery sa rice. Actually, mahulog na silang tanan sa Consumer Act of the Philippines. Sa Consumer Act of the Philippines, nakalito on the chapter na sa Deceptive Sales Act. Ang pagbutang kong label, like kung sana siya nga specific variety nga kuan, nga dili mao, sa mislabeling na siya mahulog. Tanang konsumante na ikatungod sa pag-choose. So ang pag-choose kana sa atong ginabase, sir, nang sa to siya, sir, gani nga kuan, caveat emptor, let the buyer beware. Before tang palit og rice, tanaw din nato ang mga varieties. Swerte lang ng uban diri sa kabaw musimo, unsay smell, unsay kuan. Pero kaning labahin ako, at yun, mauwat ko kung unsay ibutang nga label, ako to siyang dawaton nga maudit to siya yun ang variety sa rice. Ug siguro mas daghan sa ato ang population ang di yun makapalutaw mo identify. Now, na-issue na ko siya before no nga kay kung palitan na reklamo and then wala tayo laboratory nga outright tayo at the time mo complain ka kung tinuod ba ng mix na ang sulti po ni Ma'am Karen Diri na sila sa quality assurance. So siguro ang ako na suggestion mo come up with mechanism ba nga the right to redress sa mga consumers if they find out that kami siya na siya pagtuo nga mura o mix complain pa sa NFA ang quality assurance nila mo determine na mura yung karatatang dili ba siya na ma-question ba by lawyers like both of you, sir, ito nga mura ba ito, naagin mo ito guidelines ba nga kung unsan findings mo na to karatatang dili na is being ma-question. So right there and then makuha ni dahil mapasakaan na po dahil ng formal charge sa NFA katong mga retailer. And then, ang kami, pagmutanaw, kinsay magreklamo, ang ultimate consumer, katong nagkaon siya, ginay mo reklamo sa dipalitan. Dili pwede i-depend sa atong sari-sari store bato, sa bato, kag pinalitra po niya. So, sa Consumer Act, burden na po, atong gireklamuhan na ipasa sa ubay, pero ayaw lang nga na ang konsumanting na reklamo nga, ipasa-pasa, kag pinalitra niya ako. No, bisan sa sari-sari store ka nagpalit, makareklamo ka. So, ako ang balik ko, ang mahigit nga proseso nga, once nga nakay pagtuo na deceive ka ang nga klase nga rice, i-assert mo katungod sa pagreklamo ditong magpagudbud lang ta, wala saktong basihan, you tell it to your friends, your neighbors, ako ba na nagsulti na ito ako'y basihan, siguro gamay na ba po siguro na siya nga case ng anak. So, mura nagkahatag na tagdakong impression nga basta inana, mix na. So, how do we come up with kanabitang objective yun? So, naireklamo, atong NFA, to sa gulayon, ipatanaw sa quality assurance, sa findings, then if they find out na okay na, then formal charge. Okay, based on experience, kung siya Rodrigo kahapon, ato ka NFA, dalato yung mga ebidensya, dito sa quality assurance officer, para mahuman ang problema. Very practical situation, no? Ganun pag reklamo, no problem. At kabulita sa reklamo.
And that is good in urban areas. Nadakan kay tindahan. Pero kung aring ka sa lugar, nalinhit nga usaray na maligya, duwara, pag reklamo nyo, reklamador ka, sunod, ikaw mo paliton. Asa mo tao ka mo palit, no? Di ba? Okay na sa urban areas. So sometimes, isa kini sa taga Manila, every time we have a community meeting sa Congress, we always remind them na your experience in Manila, where you are living in air condition, no, is not practicable in our district. And we always remind them on that. Muna, in the implementation, kinanglan, there must be a practical matter of that. Otherwise, you will never implement it. No? Okay. Gamay lang. Kaya alta sa kasunod. Sukad sa una, ito girl, ma'am, dapat istiga, not necessarily mention the names. Kailangan ba na matawag na administratively convicted sa inyong office na nag-violate ng atong regulation sa NFA or ikaw ang reklamo pa na wala? Wala kami na kanang imugingin sir na administrative convicted because wala man pwede complain. Wala sila. Kana Ako rin ma'am ko na lahat yun, no? Pre, kasi ako mismo abogado, ako pala ko sa ako mag-complain. Mawa po ko, patagalan, palit ko kapon, complain na gusto dahan, hindi ko, alipod ka kamay tayo, no? Pero, actually, di ba di makuda na i-break ko, yun not complain. Kung ano na, pag-ingon na di ba di ko ma-i-break kayo, na kung isigi ka ko, pero, dahil ko tayo ipe, gusto ko na kung hinayaan ko ni Karen. ano sir, naman din napilantihan. Nakakaginante. Pagkamay lang. Gamay ra mo po na siya ikuan, Kamay lang sila, itlaghan. gamay ra po. Mga ako gihangwa ako tanang mga naminaw na nabiktima ani. Mo iba ta. Kung iba mo ako na ko. Pero na hol ka mo kaon ang priwa, ang pulo ang kaon ang plamo pre. Pero ako din na baligya diha karon. No man mo ka na mga bandiya ko. Ari mo sa sila pa. Kaya ako tabangan ni kuan. Kugihan ka sa ani ng sampo niya. Kay paano mo magsige magkinimantawana, no? Sa akong mga tawag kita mo asin sa Brenda. Ano nangyayari? Ato ba mga taliti tao na? At ano yung public transport? Hindi ko lang mga itong mga pagkaon. Wala na, I think it is high time for us to complain, to voice out our, grievance and business practices. Usapin tayo rin, wala akong kay kung bulaan yung tagayin nyo. Na, parehin ko ng mga dealer, kami yung mga sigal siya, inakti kay siling ato, wala ka nakal. Wala po. Sige, salamat kayo. Okay. Ari sa Regional Satellite Office ha, taga-Regional Satellite Office na pagbisita. Karon sir, uso kayo sir nga kana mga mahilig sa mga wellness program, mga health benefits. Kay agyo na mga sakit nga mga cancer na ito, dili cancer. Cancer, dili cancer. Okay. So, daghan mga tampal ano kay isprayhan. Dili tawo palit ani kay kanang gibumbahan. Ini niya siya nga pagkaon kay natural juice. Mga organic fertilizer, inorganic fertilizer. Na mao nakadaon sa ato ang panglawas. Mo na nga ang ato ang lifespan sa mga tao karon tungod sa atong gipangkaon nagkadaon, nagkaseryoso ang mga sakit sa Department of Agriculture sa inyo ang buhatan. Kanang organic na ito nga fertilizer, ang sa una naman yun di ba? Nga naman nga inorganic fertilizer, nga naman naabot pa itong panahon nga inorganic fertilizer ang ipa-adapt ka sa mga mag-uumang na makadagang kanili sa itong paglawas. O hindi ko find out later sa mga katuigan ng mga bagay nga dako dahil kay gustuso ang mahitabo tungkol sa itong paggamit sige, mga pesticides, mga insecticides o unsa pa na diha nga mga dati na ba itong kaon, sir? Sir Vicente? Okay, ma'am. Kami, sir. Ang ato ang mga gamhanan sa karon, adto na siya ay tawag og Agriculture Organic Act. Dayon ang kini ang balaod nag-isgot bahin sa paggamit sa mga abonong organiko ato nga ipatuman ato sa ato nga mga tanom o sa hayupan. So, mo
mura lang kini siya og natural farming, organic agriculture na dili ta mo gamit og mga synthetic nga mga abono o kanang fertilizer nga iyaha sa mga dagko nga mga kumpanya. Kay atong nakita nga dito sa pagsige na to gamit sa mga abono nga mga inorganic kining inorganic mao ni katong mga abono nga ana sa mga kumpanya nga gipang baligya, no? So mga sinako, so dako og mga residual effect nga pagkahatag o toxic sa ato nga kaon. So mo na hinungdan nga makagama og cancer. So ang ato nga pagamahanan karon hinay-hinay nga na hatag sa mga mag-uuma o kini mga bisan o kon mga 15 nga to sa 20% nga luna nila nga mamahimo nga mga organic nga mga umahan nga nagamit kita sa mga lata o sa mga compost o sa mga kini ang produkto nga ihahan sa wati nga kuan mo kana siya mga abono nga mo'y mahatag nato sa ato nga mga tanom o dili kita mo gamit ni atong mga chemicals kung dili aduna mo kita yung mga chemicals nga ana diha sa mga combination mga madini kakao mga sili mga inanam aron sa pag-spray sa ato nga mga dangan nga ana diha sa ato ang mga tanong. Okay, tama Julius. Related sa organic answer, and then na-mention po nimo nga hinay-hinay 15%, 20% sa mga tamnang nila nga yuta para na organic. So question, nga nung pong hinay-hinay? Ikaduha, wala pag-ibutang sa organic act na dapat inaanan naka-extensive dapat ang himuon nato nga pamaagi sa pag-uma. Nga nung magpabilin pa man nga pila ka percent at katong sa mga inorganic. So how are we, sa pila ka tuig pa man na natong ilantaw nga no? Pila ka tuig pa, and then medyo na pamilya magkukuana kay kanang time na absent ko diri na ako ga-teach sa master ako sa ako si Chante kay ilamo siguro na si Mr. Epi Franz Galiposo akong tawag Mr. Organic Man gina siya kay sige na ko na yung mga report na mo si mauna siya then very convincing jud kaayo ang isulti nganong mag-organic na jud tatanan pero na-mention ko daw to nga although dili sa atong level masulbad no because of kanang mga negosyong dinagko no nagpadayon daw na ng mga chemicals anong mang di siya masumpo kung anong ganit pagtay balaod ana nganong wala may mga timetable nga dapat by this time organic na tanan okay bakay kung siya Right ko sa kanyo Diyos. Gawa ka na nga mga nagaliman i-hitso. Nungutana mo ko sa mga dealers o mga farmers before that, no? Ikot sila nga, saan po gamit tamo organic? Huwag mo'y maligya, huwag mo'y di man ang sopa, di man kumplito. So ako nungutana pa ako backlight, gano'n mo rin man ito, kingon ni Julius na i-enforce kayo ang sa organic, ngayon, out of the bill, no, sa inyong opisina, kapagin mo, na iba yung mga planta na mo produce mga organic fertilizers na alam ka ng mga synthetic fertilizers, hindi na maaalin. Or ano lang tinuro na, doon ang inyong opisina dili, ay nakaskuha. Pinabasa mo na nga, ang mga kuwan, ang mga agriculture, hindi lang mo fully implement sa organic law, kay naman po sila kamay kuha negosyo at ang synthetic na organic fertilizer. Magaling ipagdihan o ba nga? Magaling ipagdihan nila na license count. So mga nagtabagon, baka na sir nga, baka na hinundan nga, hindi kay wala may cut ang taga-agriculture, hindi ka mukha. Ang nagat ko, nagtabo, madilig ka bang fully implemented, baka na hinundan. okay so recently yung tubag please Ang organic gold, magkailangan siya o volume dako nga mga
kanini ang by tons nga pangalita fertilizer atong gamiton. So hinahinay nga ang ato ang Department of Agriculture naghatag ani o mga demo farms, mga ngadto sa mga mag-uuma, labi na kanang sa ato sa vermicast, ya kanang produkto sa mga wati. Kaya number 1 siya nga maayo sa abono sa organic. Pero nagkinahanglan siya o kanang kagdaghan yun nga ato ang gamiton alang dito sa umahan. Kay ang epekto po sa ato nga pag-abono, dinaghan man dayon dili dayon magamit ngadto sa ato ang tanong tungod kay hinay-hinay man siya nga gamiton sa tanong. Una ikaduha, ang tanong po na nagkinahanglan o organiko nga mga fertilizer daghan. So ang ato ang mga supplier dili ka afford dayon nga mo supply ngadto sa ato ang mga farmers, pero sa hinay-hinay matambakan o mga organic fertilizer bakaron ang ato ang umahan masunod na naman po. So hinay-hinay nga ngadto pure organic na yun ang gamiton sa atong umahan. Pero share nga, kanina ang mga pag-produce ng mga fertilizer, yung mga ipasa sa atong farmer, at sila na mo imbinto, mo gama ng mga fertilizers. Ang atong punto, atong gobyerno, pinagis ng kagal, ang departamento, kung pa istorod na kung pa yung mga gobyerno na yung butang, mga pabrikaw sa na, ang mag-produce ng mga organic fertilizers. Hindi kaya atong natang ipasa sa mga mag-uunga, sila na yung gama mga gusto, mga pag-produce mga wating sa diana. Eh, ang ilang kong parang naman ilang manggo, naman ilang na ilang gatuman. Ang akong pundo na, wala na yung atong Department of Agriculture, na may paislo kung anong dagat sa gobyerno, na yung mga pabrika ng gobyerno, na ang demand sa mga farmers, pag yung organic fertilizer, every year mo na, every cut year mo na, hindi na sila mo, naka-andam. Ay, karang magbingan dito ba mga farmers na, alam din dito may magamat organic o synthetic fertilizers na wala man baligya na organic na di pampaigo na yung sila wala ng supply. So, ang punta na ang supply na asa man, is your department waiting for somebody there to produce ipante, factory na, nagilako, uruban na din pa na, ang ubang mga nagduda mga kupre, nawaan mo impakan na, kanila, ang sayon man, na may pagkong isititin. So, di ba niya ang gobyerno na ito kung minisip na lang yung pag-ibig mga pabrika na mag-produce sa mga organic fertilizer, not necessarily waiting for the other persons who are interested to produce that. Kaya nandun naman gumawa na yung interesado na, kaya nga may competition doon sa organic, sa organic, o sa synthetic fertilizer. Wala din na mga ang Department of Agriculture, naghimo na karoon na, ana sila yung mga asang lugarahan, ana yung mga pabrika na nag-produce na baligyan din nato na kayo, ano na sir. Doon natin tayo mga pabrika na identified lang nga mga organic sila, pero ang ilang supply dili jud basta ngadto sa demand sa ato nga organiko nga pagpanginahanglan. So ang atong gibuhat kana mga solid waste o doon naman ay mga abono kung matimbang na siya daghan na kayo. So pananglitan po Dili malata. dayon ano na ba tayo gitawag og kining sa nice soil kanang iyahang mga abono nga ihagikan diha sa ato nga mga hugaw. Dayon mga malata sa mga gayami ba o sa ato ang mga kaumahan o kaning ang mga iyaha sa mga hugaw sa ato ang mga kahayupan. Pero sa ato nga pag-apply ngadto sa ato ang mga kung indiretso na to direkta 100% mag-organic ta ang atong produksyon gamay lang. So madaw na itong produksyon kay ay labi na ang atong
umahal, wala maanad pa sa ato ang paggamit sa abono. Samtang kung sa synthetic, anana din ha, direkta, so the production, maka-expect ka nga dako. Okay, cancer gihapon. Sir Matoy. May mo itong atong putan. Again, usap ito, nakapasa ko sa una. Mugamit ko na tayo ni organic ang mga compost pit, na mga Carabao Dang, Chicken Dang, no? Sako por sako, ang imong gamiton, so sa lang ka hektaryas. Whereas in organic, I think it's only one sack or less than one sack, you can fertilize. So you can see the dako kayo trabaho, kung mangita ka, asa magkamangitag mga iti sa manok, tayo sa kabaw, sa mga butanga, no? Dali ka nawa. Kini, mamulog mo yun din nga, it is always the manufacturer, no, and the consumer. Butan ka sa organic, no? Busog kayo ang labi sa inorganic. Diba? Kaya they will run out of business. Sama na po na sa Mindanao. We have always been proposing for a railway from Mindanao. Kung dako po kayo ang opposition sa mga trucking, mawala naman sila industry sa Baligya of truck, Baligya of bus, Baligya of tire, and something like that. So it's always a fiscal first, it's chicken or the egg, a kind of argument, no? So, pero ang practicality ni, mga na lang to. Kining sa Vietnam, sabong kita mupalit o bugas, no? Kining rice. Kung sa mga klase of fertilizer rin yung gamit, organic or inorganic? Ang Vietnam, nagamit na sila o inorganic. Inorganic, okay. So, Kaya kung wapa na ganit ang organic, sir, doon naman po yung si produkto ng organic rice. okay. So, going to that. Sa Amerika, kanang dulit bitaw, makita niyo muna sa Mississippi, gayon, gugamit na sila ng replano, di ba? Kaya sa insecticide, bisa sa Davao, gugamit po sila ng mga banana. Pamunta na, mamalik ba ta o ulit sa mga countries na nagamit o inorganic fertilizer? Namalitaw lang. Naman sir. Malit. Sa ito pa, tanan ini, atong ipalit na inorganic. No. Katong doon punto si akong kumpare, si Konsyal nga may itong pungutan na. Nga naman dili ang gobyerno, muputang og organic plant. Mo na yung mag-imo, kaya makaproduce mo kata. Kaya ito po sa Japan one time, mayor pa ko, natin produce siyempre, kaya yung mga organic, ilang yung butang sa bag, pero doon sila yung marang planta. No? So, nga naman di mo nato mahimo dili. Pero ang tubag nga natin, there is such thing as a program of the government, privatization. Dahil o ang gobyerno mo, butang inyong mga butanga, hindi na dahil sa makahulam sa World Bank, na dahil murag restricted ka because of the policy that you should privatize under the so-called re-engineering government. The government should not paddle but only to steer, no? Murag inanap ka mga ilang programa, takas tayo ng usay dito, tayo ka sa puti rito. That is the case. Pero, ganun di man mahimo, di naman ay solusyon. Ganun di man mahimo sa Department of Agriculture nga yan ang spread, i-farm out niya to the local government, sa mga farmers association. No? Sila yung pagbuhaton. So it is not the government that is making it, but it is the local. So there's always a way of how to skip that. No? But the problem is, ang atong national government, labi na sa, no offense, no? Kaya kita igor naman tata. Ang ako nakita ko sa Department of Agriculture, there is more failure than success. Practice. Why? You remember once upon a time, mo sila nga, yung tangan-tangan, there is a big field of castor oil. Tanong daw ito mga farmers, pagkuman, ulay Bolivia, ulay market. Second, tanong mo sa kanang itang para sa field, no? Tanong na ito mga farmers, I was already in Congress, what happened? So, sa Cotabato, sa Bukidnon, nangalata, ngayon mo palit, para sa fertilizer, palit pa sila sa Taiwan. Kaya ano, cost of transportation, taran-taran, etc., mas pabor mo import. So again, another failure, di ba? Doon na po ito itong jute sacks ito, nangalan na ito. Ito, magtanong ka itong para sa jute sacks, para ng panglaw, pinap.
tanong ka ng mga farmers, wala pa po, di ba? Ang last, the obra maestra of the failure of agriculture, ang pag-ingon nga, pag-uwi mo, kumul. Import ka sa Paris, asa-asa ka ito, mga restaurant, karoon na himan ang test. No? May ganit kay, doon na lang po tayo, at least, Filipinos, very genius, no? Kung sa'yo pa away sa alcohol, nga baby, kung sige mo yan, alcohol, awat na, so you see, I mean, without offense, no? Pero you can see how agriculture works, no? Muna bitaw sa una, mayroon ko sa ano, pag tanong mo gagang kahit saging ka na, adigil ko. In fact, malaan ganin ako ang mga official sa agriculture, because ako silang ingan, okay, gusto mo nga, magtanong ni, ganing saging. Oh, okay. Let's do it. You give seed money to our farmers. After mong seed farmers, they will mag-plant sila tanan-ana, at least, wala yung market, wala sila madaon. Diba? Pero di man po, hindi ito nila ang farmers tanan, mga tagan, wala yung market. So, in other words, ang study ito yung halikinador, especially in agriculture. Because as far as production is concerned, well, number one, you don't have to teach the farmer how to produce rice. You don't have to tell the farmer to plant coconut. They know everything about production. The weakest point na to is the tawag nila, George, master man eh. Kaya yung tawag na forward linkage man eh. Karang marketing. Inyong kataroon siya, imong farmer, pagtanong ko, umay pre, ako kayo, agakot mo mahimo. Tanong taon tanan o bumay. Then there is a buffer crop, ang presyo, magulang nila sa pagayon. Isa mo kami, morito ko, anak, mupalit pa, barato ra, no? It's not really what you call this, kaning muna bitaw o magkamayo, no? Muna nga, tingali, it is a thing that we have to study. We hope that our national officials, especially the agriculture, kaya paglain-lain mo ng mga sekretary na, pagkuhan, programa, damo no? Yan yung mga undersecretary who are not politically appointed, who are career, no? That is where the government should focus. Dito na yung mga, doon namin tayo palbre, ako na lang mo, suway na lang tagamay, no? Because most of these are actually mura sa politika, no? Because before, departments, the governments were run by undersecretaries. Lakin sila mga karir. Yung secretary come and go. Busok. Ang secretary mo rin na o overseer lang ito. Pero karon hasta nga yung secretary, no? Wala, politically appointed. So, pag-abot na, way hanaw. Way hanaw. I mean, ang purti, no? So, muna ang ato tingaling problema. So, muna nga, si Edith, atong motong spokesperson, sa buwan ko na ito niya pagka-presidente. Sir Matoy, Long live, happy mo siya. okay. Sir Matoy, mubakay po naman sa concern niya, sir, no? Ayaw ni mo tumagong to concern ni Sir Matoy. Kamusta, sa farmers mo, naghatagutang na-observe na kanang gayami, kanang ugot, sa umay, hindi na dapat siya sinugod. Ano yan? Wala dyan na, sa una rin ko ang akon, wala dyan na i-kwan na tawag pa sa mga farmers. Ayaw yung sununga ng mga layami, mga unsumay, kaya ka na mismo pagkalata na fertilizer na mismo sa inyong yuta. Kaya ka ng mga yuta na to, na sige gagamit ko ka na mga inorganic fertilizer, na nakuha ng mga nutrients sa yuta. Bisa kung saan pa rin magtanong anay na ari, kung agriculturist producer, kung saan mo tanong anay pa na, sa kung saan na lang ng mga tanong, hindi na mo buhi, hindi na mo kanto, kaya yuta na wala ng nutrients tungkol sa fertilizer application na inorganic. Experience. Pag-prayer kami, number one namong program was the tree planting prayer, no? Kaya sa Pamansalan. Pamansalan at the time, usa rin ito po, balay na payag-payag, it was sort of a God-forsaken country, no? Tanan Kogon. So we went into tree planting, then nasulod ang OISCA. We have a very good technology transfer. Pag-uman na ito, siging dampas, pero what is sunog? Palaton, because it become at the same time fertilizer. We live dito na, in less than 5 or 10 years. Now, when fertilizer na ron ang Pamansalan, because of that, nga tugon, we will burn it. Kasi ka na bitang, ba't? Mani mga gano'n, bitang ko, kanang sunod, doon na kay, yung mga kanang kahoy, yan yung mudyong pasiligan, wala na inuntong ko. Tapo ka, wala din sa punuan. Okay, Sir Cinti. Okay, ma'am. Tungkol kay Gikan Bukog Japan, mga
naka-stay for Japan 15 months sa agricultural training conducted sa Huisca, in which nitong panahon na si Mayor Barinaga ang sa Dipolog. So I have a rich experience when it comes to the use of organic fertilizer sa atong farm, no? Labi na sa Japan. Dito tinuod ang mga kining ang ato ang mga farmer nga mga kining sa tagsa nga mga farmer doon na sila ito galingon nga mga galingan ba anak kung panalitan sa mga dinagko na kanang pigirit para buwan sa certificate sa ilang mga organic fertilizer nga ana silang farm. So kabahin diyan na sa mga scam, wala man ni apil anak kay naraw ni sa ubos, pero ang Department of Agriculture sa pagkaroon nagkuhan siya sa ato ang mga Farmers Association, mo na atong target karon nga maka-produce siya o daghan nga mga organic fertilizer diha mismo sa ilahang lungsod o tukaran para nga sayo na lang nila paggamit silang organic nga fertilizer nga to sa ilang farm. Kasagaran gud sa ato nga mag-uuma magsunog yun sa farm sa pinagi sa Papsi katong ato ang banda doon na sila balaod nga nag-delete sa kauban sa diha sa to provincial agriculturist nga delete na magsunog sa ilang program. That's why the rank now number 1 ang Papsi sa yeah. Okay, thank you so much, Sir Vicente Balingit. Kapawayo na to sila kay pagbalik na tuman sa commercial ato na kung dabu-dabuhan o pangutana. Labi na ang NFA po si Karen. Okay, thank you so much. Ngadto sa to mga sponsors, Janus Marketing, nga namaligya sa mga spare parts sa nindahit kasi nga masakyanan, Isuzu, Nissan, Suzuki, Toyota, Kia, Mazda, Mitsubishi, Hyundai, o uban pa kung lamang ang presyo. Ang Janus Marketing, ipanagya, ABC President, Honorable Janus Yu. Nahimutan sa Quezon Avenue, Dipolog City, matawag sa telephone number 2121148. Daghang salamat kadto kang Honorable Serena Ortiz Angeles, Vice Governor at Presiding Officer sa Sangguniang Panalulugan sa Zamboanga del Norte. Thank you so much kadto kang Honorable Julio C. Lapikit, Presiding Officer for T4, Sangguniang Panalulugan sa Zamboanga del Norte. Pag-ingat man, daghang salamat kadto kang Honorable Romulo P. Soliva, Chairman, Committee on Finance and Appropriation, Sangguniang Panalulugan sa Zamboanga del Norte. Thank you so much kadto sa J&P Fruit Nursery and Lumber Dealer, sells fruit seedlings at a very reasonable price. Fruit Nursery is located at Barangay Linasan, Bulanco, Zamboanga del Norte. Dahil ang ilang lumber yan, naimutan sa Barangay Galas ng Dapayan sa Dipolog. O ka na ang J&P Fruit Nursery and Lumber Dealer, owned and managed by Mr. Porterio de Cesario. Thank you so much na to sa NGCP, National Green Corporation of the Philippines. Dili makatkat sa transmission power or labaw na madili mangawat sa kuryente, pinaagi sa pagkabit sa jumper aron dili makurintehan, dili pinantihan, dili mapriso kung padakpan. So, a message of concern ikan sa NGCP. Stay safe. Pinagi kang Elizabeth Pichay, Lagaga Corporate Communications Affairs Officer sa NGCP Cagayan de Oro City. Thank you so much nga to kang Mrs. Natividad P. Bayubay, CISO 6, OIC Provincial Schools Division Superintendent, Department of Education sa Zamboanga del Norte. Thank you so much nga to kang Attorney General Jojo Napikit, City Councilor sa Kuliang Panlungsod sa Dapayan sa Dipolog. Thank you so much nga to kang Mr. Nelson Velasco, Provincial Environment and Natural Resources Officer, Corpetro sa DENI, Santa Isabel, Dipolog City. Thank you so much nga to kang Mr. Joe Rizalias, Community Environment and Natural Resources Officer, DENI, Santa Isabel, Dipolog City. Daghang salamat nga to kang Mr. Muhammad Yasan Adju, Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 sa DENI, Santa Isabel, Dapayan sa Dipolog. Thank you so much nga to kang Milagros Agustin o iwan ka Roger William Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland.
mao kadto ang nagpaluyo sa ato ang kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan o kato gusto pa nga mo sponsor sa atong kapihan sa Dipolog, welcome kamo anytime. Okay, so bali sa atong discussion sa ato ang ginapos nga programa kapihan sa Dipolog kauban sa ato ang duha ka mga bisita diri nga puros mga importante kayo nga mga bisita nato kay bahit maguling pagkaon o wala tayong mga pagkaon niya tayo kitang tanan. So, ikan sa DARS, thank you so much. First time niya, pero kanunay na siya magbalik-balik po ikan sa regional sa Tilan Office si Mr. Vicente Balingan o ingon man si Karen Gimbarga Salinas, ato information officer gikan sa National Food Authority. O niya na, pagyamay ma. Sige, kung sino rin Sir, nato ikan sa atong agriculture sa Ilibe. Gusto pa rin na may magkaano ato ka only na inorganic. Man siya na in response to the answer on the question of kumpare matoy na may important sila ito mga sa Vietnam mga inorganic na. Now, kung pagsige ni palitan, ang important o gini-FA ato mga tao dahil ng mga matay kay di man din na makapunta na to. So, kamong karakarin sa FA kanyo demand from many countries nga mga import po nga may mo kang liway inorganic po sa Yes. Oh, kaya pala ito nila sa Pilipinas ni Pokro, naman yung mga funders din sa galas nga. Palito na sila. Na yung mga pinagkakahon na ilang digahil na di agad using synthetic fertilizers. Ilaharap na yung personal consumption. Yung personal consumption. Ay no, dahil pinag-claim din nga sa galas na yun siya, tatlo na, nagkakalang po mga tatlo na wala, yun synthetic na fertilizer. So, kami na sa NFA, kami na more or less meet actual demand from the exporters dito sa gawas nga. Kung mahimo kanyo na give us sa atong Ugas na organic. Why mo ginamit nga organic yun? Pakay ko. Organic nga dito yung sugayo si Kunjihal, no? Teka, ano mo siya? Organic. Sabi ko rin. Organic man. Kasi pakay ko si Julius. Sa pagkakaroon ba po asa man ang mahulog o mas mahal ang kanang rice through organic method or dili? Mauna, usa maguna, no? Okay, Karen. Daghan to pagkutan na. Unahan ako ito kasi Julius, mga mamay na. Mas mahal itong organic, sir. Kay mas healthy man daw ito. Supposedly karon mga health conscious na mga tao. If we can demand, sir, siguro sa national level, siguro mo hatag lang po recommendation ang provincial level. Ang ibuhat lang naman ako dahil ako na po inherit, ma'am. Ako na may procurement campaign na para naana po tayo local rice among po mabaligya in the event na makaprocure for me this coming harvest season. Ako na po inherit ang among presyo sa ako ang pagpalit. 17 pesos matag kilo pero clean and dry siya. Ready for milling, meaning 14% ang MC niya. Teka, Karen. Ako yung baligya nga, saan siya? Organic na rice o gagamit organic o organic? Kung ako sabi mo ito eh. Ano ang ano siya, sir? Ganun din sa aming mapalit. Ano ba yung ano? Ako hindi man ba kung mo kayo mag-produce o acquire o mga bugas na gamit ka synthetic na organic. Kaya kami pamalimati, mamatay nila na. Mamatay nito. At kami sa mga bugas na organic ang gamit niya fertilizer. Wala. Ang sir. Kung kaya hindi nang humuhol sa mga farmers, hindi man ninyo nga kami mamalik mo sa sakto practice sa inyong prices. Kaya mga tao na mga patang mahal. Oo. Kami, naagani pa may sa sindahan may nag-procure, namin napalit dito organic. Ilang pang ibaligya na mo, tungod kay kami na among presyo, stabilizer naman yun may, pero paabot og tingulan, makapalit yun ni, o lukuan, talay. Sa sindahan, dahil may napalit pero mamix naman muna na mo, sir, pag abot na kay i-gaya na mo. Dahil sa sumpay ng agriculture mismo, sige. Ang Department of Agriculture sa wala pa taong Yolanda nag-export na o mga produkto na to sa rice, black rice, and sometimes this organic rice. Gikan din na, nagsige na tag-produce o kanang mga organic rice. Naana siya, bisan din niya sa atuasa. Sa dapit.
Dili lang sa ato din sa probinsya tinotong ingon ni ma'am nga nasindangan mamahimong dito dapit sa sur ana siya. So ana ang ato ang production sa ato ang mga organic rice and organic products. Di lang rice, organic pig na nata mga inana. So Pero di ko kuha lang information pre, nga nag-produce na organic ato ipag-export. Wala mang export pa ito kasi kinalaman ka dili o organic rice, naghamang mo gusto mo pa ito organic. Pero may export pa na ito. So kaya wala din kong katigas may kalupit na yung mga bugas, organic, wala mo nakita niya. Mangita ka niya na, kay ito gusto mo matebe. Ito gusto mo cancer. Ang wala na. Walang nangyayos si Mr. Agriculturist na ano daw, di-import, sige na po, di-import mga black rice, ito mga brown rice. Hindi na po, patay-reklamo ko, ano mo ba ito na pero i-export ba ito, hindi kinala naman sa Pilipinas. Yung import po tayo ng rice na inorganic sa bintang mga gamit na kung naman tayo, i-produce na organic, pero i-export ba ito? Sa ito po yan, balitan, bukas para mamakay pa, niya mag-produce na organic, dito rin, alam ko mabuhay ng mga animal sa gawas. Ginawa ko na. Ako sa ten. Kung ikaw itong inoon sa kong kumpare, no? Ano ba mo export ka ng organic produced rice na di naman ato, then we were always discussing yung buhato na to. Murag, mo tingalin ni Pre. When you export rice with an organic fertilizer, it will come out Philippines exporting organic rice. Magpagtar ba? Okay. Di ba? I think, wala ko changing. That is why I have said, the policy of our national government, especially in agriculture, should be realistic. Di ba? Then, para mawala ng kung medyo atong reputation, we are rice importing countries. In order to neutralize that, Philippines is exporting organic rice. Philippines exporting organic rice. Bakpa, ang mga imported rice, inorganic, sikarin yung benta. Kapag tao na, mga inorganic. Ang export, nangipag kumatawag yung naman dapat organic man, no? Hindi mo para, ayan ko pang, it is a source of wonderment, nakamay tabo sa ato. Nga nag-export ng mga bugas, na para yun ito, na malipay mga mabuhay ng mga animal sa gawas. Nakitawan niyo mga Pilipino, na kailangan mabuhay pa kayo. Ngayon mga tayo ng tatay, wakagan ng mga imported mga rice kasi sa Vietnam, Karen, ano ba, hindi na mahimo na Karen? Pero agarin, usa lang tingali na, ang serang sa po ni Ting, no? Usa lang po. You know, we all agree na inorganic fertilizer is the culprit, no? We should not import. Hindi ba pwede nga ang agriculture o NFA will outlaw, no? For the importation and use of inorganic fertilizer. We've got inorganic, di ba? We make it simple. Ganun di man nato na may mo na atong ginadili ang pag-import ng paggamit sa inorganic fertilizer. Dito man si nakasakuan mo ng mga seminar, no? Kami po mag-seminar. Kamuro ka, mga foreign pa na mo, forum. Sige yung ingon nga, you go inorganic because inorganic fertilizer is poison, something like that. Ito rin naman tanong, sir, your country is number 1 exporter of inorganic fertilizer. Where are you exporting? It is bad for us. Ito na ito. Ang Department of Agriculture na pinagi sa National Food Authority na import of rice tungod kay para sa ato ang mga buffer stock, no? Kay pangandam basikong kalamidad. So yung kinahanglan nga organic tuod ang ato ang ipangikuan nila nga para nga matabangan ng mga tao nga dili bahot to ilahang kuan humahot ng organic rice. Ang ato exportation sa rice katong
na-produce po ng mga kumpanya mga na gusto sila nga mga katapupod o finansya, so naka-importa o naka-exporta o mga rice nga black rice and sometimes this organic rice. Ang ato ang himuon nga mao na po di ato ang programa karon ang kana lagi paggamit yun sa mga organikong pamagi kay Venus ang gastos sa ato ang farm imports dayon muhatag siya og kini ang sigurado nga abot nga dili makadaot sa katawhan. So this is now our program na hinay nag-advocate og organic products o kining sa halal products ato ang Okay. Kasi ba? Hindi mo sa price. Kasi wala mo na ko alam ko yung natiguran lang ko kaya ako yun lang kong tiguran yung kagumpuan ako senior citizen. Okay, pag-amot yung po ang ganyan yung tuwad ko kakawan ng black rice. Una ng black rice, yun yun. Huwag ko kapitan ng black rice. Yung sama ng black rice, pre. Kaya yung mga ganyan na, mga klamo na, di ba naman tapon? Ako, pagkakang black rice, hindi na, alimawa na kong black rice, pre. Kaya na ang kuhaan ka lang yung home biko. Hindi ko na mao. Pilit. Kaya tama pilit. Pero ako yung tawag, kaya yung black rice, ito ang tawag mo sa agriculture, may support mo mga black rice. Kasi kami nakilawan na dire, wala makitaan, wala man tawag na dati Pilipino na ilano sa gawas na exporter of black rice and so on and so forth. Di kami mula din ng puyo, wata ka balo ko sa black rice. Pero mga tao, kung sabihin tamo na matay, Mr. Agriculturist, musumpak ko na magbalik-muslim ko, ano yan? Anong nagtaboy? Mr. Agriculturist. Kini yan, doon ay gagama na kini makapalay for rice. Magkipunta mo dito nga pumukaon, tagsagi, kamote. Disri mo na siya ang mga nutrients nga ihatag na to sa atuan rice. So, para na dili kita makuntan o kining mga pagkaon sa atuan nga kining nasod mismo atong dugangan ng mga saging kamote, pero actually kanang siya mga wala na siya kanang buffer ba kung pwede punta mo kaon o anang mga pagkaon na, pero atong pagkaon nga anaagyo kanunay ang ato yung humayo mais ba? Murag substitute. O substitute. Sama rin po na, okay, sa German Isona, they were a potato eating country kayo. Mura din na ilang mga tanom. Mura din na matawala man sila mga wheat sa una. So, karang ato, basically din naman yung mga kamote, no? So, there was a time na it was used for food extender, di ba? Kanang mong rice, yung sagulan, no? Saging, sagulan, kamote, para magkamay nga lang ang imukanon sa rice, no? Yung lahat pa lang niya kasi Marcos sa una, pero di pagkit mahimo kay Filipinos by taste, no, are the rice eater. Dahil sa kaklase nga rice, nga mahal kayo, kung kakaon ko itong kuwan sa agriculture, kanang sa pag-agriculture. Di ko I believe, di ko ito nagkumamura o kuwan. Hindi mahal kuwan. Ang sa to, pag mahal ganito? Dili na siya rice, adlay. Adlay siya. Oh, nami kaay siya, pero mahal mo. Asa mo din? Balik di mo nila. Jadi at dami nila. Organic. Oh, Sa kapitan na itong ilang nga araw, doon na sila i-demonstrate dito o kanang galingan sa adlay. Nag-produce na benta sa bonot. Pero gamay pa lang sa adlay, kinang adlay. okay. Kanang po lang po sir, ayaw ko marin doon sa MFA. Kanang sa mga prutas o kanang mga gulay. Kaya sa una, kasi atong karte, kanang pichay, di ba na yung mga bogo, ang pinaunan o insects, hindi ka na, gusto mong taon kay ko na. Dahil ari pa itong impyo kayo, magwapa kayo. Katong na itong i-sprayhan, katong na itong kakamotay, katong na itong mga kinanan, mga apin sa buwan ba, wala itong i-spray. So dapat katong itong kaurang na binaw ka na magsalag. Kita tingnan ka ng mga agriculturist. Bilang karon, kami manawag lang ko din. Wala ni siya i-spray. Sabi, palit-ani nga kamatis, okra, talong. Ayun na, ito na buho-buho. Wala hindi na mag-spray. Ayaw! Basta kayo mo ko na yun, pero ikaw ano, buhay
natin juga gusto ko itong kusik sa akin, Sir Vicente, di ba? Na. Ina no? Ato nga kining ang diyan sa ato nga singalan aning utanon. Bago lang ikuhan siya og kining laboratory, gawas nga daghan siya og residue sa chemicals. Pero naibawan nga ang ato ang mga kwante ay kining mga utanon nga dinis dipolog, wala man diri si care. Gikan is Cagayan, dili man ni ato. So ang dipolog karon nagkuan sila, nag-program sila og organic kining singalan ng vegetables dito mismo sa ilaha sa Dipolog City. Alam mo pero, wala naglakihan ay ako nagharang ka punta na lumatang kong sa kong Yes, plankan ko, tanong ko, o ngayon, tumahin bang seeds, ikan sa particle. Sa ito pa din, no face sa mga nabaligan, no? So, wala din safe ato din, muna sayang na ito na lunggan nga, hindi na dahil isip na dahil mga residyo na. So, most likely, atong ipagkaon ng mga pizza ng labong ito, mga bakaw sa diana, gawa na ito baka, isakta na cholesterol, hasta na mo nang magigamit ng mga kuwan, mo ng mga residyo, chemical, wala na servisyo. Gano'n din yan ang nga, gano'n din nila nga, life is too short. Labi na karoon nga kakaundan, inorganic, no? Dahil kaning last question ako, hindi. Kaning, Ang damas is content. so make the best out of it, no? Galing, last, no? Galing, ano bitang insecticide, no? Doon ako sa record curious kayo na ako, na you don't have to use ka ng mga inorganic insecticide. Mahimuli mo kaning upos bitaw sa sigarilyo, so sa kataro, yung munang kwan nun, pwede na ko na, mawaway na as insecticide, no? Mahimo na siya, pwede na daw ko, no? O katong sabon, sabon, ipan ko, no? O sabon po. Katong sabon, para mo ito pagwapa kayo, mamagkaligo. Bakit? Parang insect na. Pero dating, Tinawag na sir, doon na yung itawag nila cold juice, FAG, mga chemicals. So nga, dito din. Sa upo sa sigarilyo, pwede sa i-spray sa ito ang mga tanong. Pero doon po yung tanong na dilikod mo angay o tabako. So, yung smoker, magka-cancer. Dan nakakalikopin. Kino bang tawag nga o GMO? Doon pa rin epekto, halos tanang karon sana makaon-taon sa tol-trend kamay, no? Tapos karon kay gikan sa tayo tingala variety, magkongko na kayo, ato pa rin dami ko na genetically modified organism. Ano mo na? ang kanang genetically modified organism, i-explain atong Amerikano diha sa usa ka meeting sa ato nga corn. Dayon yan ipamalo nga kanang na ang GMO, so kapag ni adto nag GMO naman ita kay gikan man ang mahisa ingon ang kadako o kumagko. So dayon nagdako siya, that is genetically modified already sa iyang nga genes. O ang ikahadlokan kasagaran kay panalitan katong amo ang experiment sa China nga kana nga ang sakbot nimo nga i-appeal na siya o kana nga ang i-modified organism na siya dito sa rice na panahon sa kana nga ang bulak pag sa bulak kato siya mo i-injection to sa para nga ang gawas dito kato nang humay nga sakbot na siya nga kana nga ang makasustain sa mga maganak, mga so ang gawas ato ang gawas na siya nga rice pero kinabuhi niya mura o corn kaya walang sakbot kaya o paano siya so dili na mo kaon ang mga mananap dito. So ang uban wala makasabot kung saan ang genetically modified makahilo man daw. So mga na ang iyahan nga wala man pagka-explain sa mga farmer. Dito sa Colombia, kapalit ko ang karang sabi nga, ako mas buktong ka ng nag-uayo. Ikan ko nga sa Malaysia. Muli ka genetically modified. Nagkatanong na pa sa kapuluan ka ng tubo na ba? Ang nagiging ko na, muna ko tapulawa na,
bakit dagko ba ba? Dagko ba hapon din ko ba? Ano yung result? Ano yung bunga? Dagko kayo. Kung sa may resulta na kayo mo, dagko, di ka makahilo o sa mga? Dili na sa makahilo sir kay James ang katuraman the same na lipuhaan o kining ang pero ang kanang kuha daw variety gikan sa dakong variety nga Parang i-cross nga pahaon tong jeans niya nga ibutang niya sa gamay nga variety para nga kamoy resulta mo na po siya. So, sige, sa di ba ko, lingon mo itong dito abarinte, maka-important na. Ay, important daw. Hindi ka na maka-important. Hindi na kung kaon na, important na ko. Pero ako ganun manok nga tag-16 kilos, Malaysia magyapon na. So, di-modify ang pan jeans. Pero maka-cancel na, dili. Wala nilabot sa cancer kaya wala man ta magbutang dito o kining chemicals nga mopa dito. Ang ato lang nga conscience ang atong pagtuo nga kanang na makadaot na kay nga naman nga nainana na siya. Posible nga sa GMO, ganun kang blend of breast, gamay mo na. Pwede ito mo develop nga ang iyang rin kadako pero sa puso. May prowan. Oh, para dito na lang. Okay, tax pila itong time na to, kay mga nakita ka? 15 minutes. O, Karen. Arita ni Karen. Ayata mo, last question ni Karen. Asa katapitan nga to ang mga supply nga napalit ninyo sa atong NFA pati na inyong public price dayon nangutanos Julius ganito asa na pagkaputo nya kay timbag yun ng ulan ana namo kitay makakuha ka ba dito og supply ano na para sa atong mga atong katawhan or makaabot pa sa ato ang imported nga mga rice sa Vietnam pohon Na sufficient ko na siya ma'am dayon. In the event na mawag ang punitiri, diligid po na kayo magkuha mag-iwi sa regional office. I think ang importation na gikuhaan kita sa gobyerno enough gina for these 9 months. Ilan na lang ginatanaw. Ako na ihirit ang mga procurement campaign ha. NFA aggressively buys palay from farmers at the government support price of yes sir, aggressive yun. Hopefully makapalit yun with this rainy season. Ang ang presyo 17 pesos per kilo, clean and dry, with moisture content of 14% and with the following incentives. 30 peso, 30 centavos kilogram kung member sila sa cooperative member or any farmers group. Dayon, ako may 20 centavos matag kilo, drying fee. Dahil maanta po ko ang insentibo sa hauling fee na mo 50 centavos matag kilo. Total na, total na siya of 18 pesos. This program aims to provide a ready market for the farmers and to give them reasonable price for their farms produce. Kuning may moto nga at least ang farmers will get 18 pesos per kilo, no? Total. Ang problema lang, Karen, nga taga mga inyong requisitos, moisture, tanan. At yung farmers is not used to it, no? Ang farmers group, pag kaong baligya, no? Muna nga, huwag gumagaganan sa mga kaningkwan, mga dealers ito, at traders, kaya sila, bupalit naman, wapagaling na tubo, bupalit na sila gaan, no? So, can you do something nga? It's up to you how to develop the technology nga. Pagpalit ninyo, how, while your moisture, kamo na bahala sa moisturing. Why din ninyo tihatag sa farmers, it is very impossible. Wala sila dryer, no, wala tanan, no? Then you still insist on this. So, meaning, the program is very good, but the implementation of the farmer is quite poor, kaya di mo na nila maapas. Can you do something with that nga? Pwede na, diretso. One ay moisture, this is by it. Magkakaroon nga, could buy it at 10 pesos. Pasaw na moisture. Mao na problema po karon sa ano kay ako lang kuan kay sa based on experience diri sa Dipolo kay may makapalit kay contract farming naman. So nakakontrata na ang ila ang farm produce na sa mga traders. Pero the time na tingunan jud maka-assure gyud po ninyo kag perti magyud daghana sa amo ang napalit sa simbangan sa mga halos whole area during last season kami gyud nakapalit.
tungod kay rainy season, then ako po may mechanical dryer, wala may problema sa moisture content. Tungod kay ang mga traders, stop buying naman po sila, sir. Di na nila kaya ang wala sila facilities. So, wala. Dapat kami mobile procurement, sir. Dito, at to give me, right at their doorstep sa ilang farm, to unlimited doon, Okay, so wala na dito, wala na dito, sige, parang kung wala dito, parang yung difference sa local na mga palay, hindi na pareho galing sa imported Philippines. Hindi po yung Adili, lahi ato ang yun na. humot-humot yun, narinig nga bao-bao. Di bao-bao mo din sa ating imported sa Vietnam, pre, dahil bao. Laado ka ng shagat. Ito nga na ako ng shagat. Nakabay niyo. Awag na ako, wala ka hindi sintetik. Kawag niyo ako dati, sintetik ako. Ako sa farmer, sir. Titik na ako yung gigamit. Pero kami na, ang local rice, wala na na siya ikuan. Okay, wala dito yung panahon, napunta na niya, tamay na pag-party words and statements, gikan sa itong mga bisita karubutaga from the Department of Agriculture, Regional Satellite Office 9, na naaning mo tayo Estorno, Ikupay, si Mr. Vicente Balingit, ang itong Provincial Agricultural Officer. Sir, parting words and statements. Alang sa ato ang mga mag-uuma, diha nga naminaw ang ining kapihan. Hinautot nga dili ka mo ma-discourage. Anaran ako kanunay magbaul nila ay ang Department of Agriculture analang kapaluyo kaninyo kanunay. Kaya salamat. Okay. Dili lang organic sa ato ang kapihan sa Lipolog, kay dapat mo ta, barakong nga kapi diri nagway si Titi. Okay. Si Karen Dipanda Sarena sa Information Officer sa National Food Authority. Ako, muadto na ko ka, sir, no, na ang mga farmers, ang NFA, ready produce sa inyo ang ready market sa inyong farm produce na agad may, especially this rainy season. Okay, thank you so much, Karen Dipanda Sarena. Ang pinakamagandang information officer sa inyo. Sa Nabisa, sa Buanga, sa Northville, na? Si Kanimosyon, si Sir Makoy. Ikan sa atong panel, si Julius Salaveria, na kung gingon ganina to sa mas tiwangkas, i-identify po ng takay. Araw dilikata kung ko. Julius Salaveria, please. Mapasalamaton ta sa atong mga bisita karubultaga kang Sir Vicente Balingit sa paghatag og clarification no, sa mga issues na itungpo diha sa Department of Agriculture. Sa atong mga tigpaminaw, kulang man gyud kayo atong panahon lami man gyud kayo atong topic no, kabahin sa pagkaon, kabahin sa bugas. So hopefully si Ma'am Edith diri mag-invite nila og otro. And then magpasensya po na medyo kusog ang intensity sa pagpangutana sa itong kauban din panelists ni si Atty. Ligorio. Epekto manggutuan ng makatawag mix bitaw na rice, no? So sa mga konsumante po din ang paminaw na ako na to ang pag-choose kung mupalit ka ta o dili. Kung magdungan po ta dihat tanan, ako kay demand na mauldam ko ng mga klase ng mga rice na inorganic. Pasalamatan po tayo rin sa atong kauban sa National Food Authority, ang organically beautiful na nagbaligyan inorganic na mga rice. So, yes, so, organic sa beautiful. Ato. So, katamana yung reklamo sa NFA, i-assert ka to ato ang katungol. Dili lang ta magbagot po ato tugpo ato ang mareklamo officially dito sa buhatan sa NFA sa Gulayon. Kani si Julius Salaveria, inyong panelist, gikan sa Department of Trade and Industry, na maupoy nagdala sa consumer organization diri sa ato ang syudad sa probinsya. Nagsulti, daghang salamat kayo tanan o God bless. Thank you so much, Julius Salaveria. Still mo pa panel, Consider Robert Ligorio. Salamat kayo sa mga kamarong panelist, si Julio, si Kapalimato, kung sa Princess Karen. Okay, itong Mr. Agriculturist nga, dahil pumutanan ka, dahil hapit ka mamahuman ka, kung anong pinuman naman yan. Kung pasalamat ka lang ta, na dili na yung tako ni mawakat na po sa inyo, sa among kapiyan, at sa atong kapiyan sa Ripolog, na unta, o na naman yung mga importante, hindi na lang pumalangin, pwede mo rin mo diri, automatic, you are considered as automatic guest, no? Sa atong mga nabinaw, no? Ang ako lang na
unta, si Mr. Agriculturist na unta, yung tagawag ko sa Black Rice, kung kataon, o Black Rice. Si Karen Tapon, mga resulti trato nga, labay sa pamalit ng mga organic rice, na para mainit, pagkagalan ka ng mga tao kung gusto mo palit, gusto mo din ko mabuhay na po. No? Ngayon, anong Black Rice, wag ko hato ko makakaw, kung gusto ko makakaw na. So, salamat sa ito Manila, no? Sa ito, all over the world, hi! Sa Chicago, no? O dito, sa Hong Kong Bay, no? Sa atong Manila din. Thank you sa inyo kung ikaw ba mo sa kapihan sa Lipuno. Okay, salamat kay Katsiyan Robert Ligorio. Last but not the least, former Congressman Atty. Rosilier Mapel Marinaga. Maraming salamat din to Julius, kumpare Ruben, ang atong guest karon nga si Mr. Vicente Lingit, no? Which I'm very happy nga he has been a recipient of several scholarship like the OISCA, no? Kung bitaw nga pagpungutanan mo, he's a very broad-minded person, no? O ang atong organically beautiful sa si Karen, no? O ganyan, kita nagpasalamat ang dako na our discussion was very informative na tagang kayo mga butang nga ato po yung kinahanglan, and we are assured na doon na tayo mga problema bahan sa rice, bahan sa agriculture. We can always have two persons. Umingon sila nga, if we have any problem in agriculture and in rice, just call our office and we will be there. And salamat din yung tanan. Have a pleasant Sunday. Thank you so much. Ngayon, pasalamat kita sa ato ang mga bisita, si Mr. Vicente Balingit, dito may sa family forum, no, sa panahon sa Saulog na nag-MC ko ito, ako siyang invite. Ngayon, si Karen, Kimbarda Sarinas sa itong NFA, nga nisanong sa itong invitasyon. Daghang kayong salamat. Ako na ito dali, nga next Sunday po, atong guest, ang taga-Comelec. Si Atty. Ilis Miguel, kauban ni Atty. J. Balisado, Regional Director, no, sa Comelec Regional. Ay mag-iskot kita kay naman ko sa national dailies na itong kabago nga 4.3 million ang dili makabutar pohon kung dili ni mo parehistro biometrics. Naana sila yung programa nga no bio, no voto. Wala ilang kuwan karon. Sa kapag ito compare, hindi alam makari magpapabiometric. So we will discuss that next Sunday sa atong mga person in authority until October 31 ang registration. So, atong pagmano sa atong mga katawhan, mga isunan, pamila mo karon bigo pagpahon, aron makaibalukon sa inyong katungod na makabutar mo sa nagtuloy taon na eleksyon. Magbagunbulay na ng dahil mo nga, dili makabutar, nanong dili. Kay, doon na dyan ng tag-5,000 na abot lang ninyo, no-vote yung vote uban pa, sa kabina mo karon bigo sa itong kapihan sa Dipolog, kauban sa itong mga Comelec officials, no? So, thank you so much sa itong mga panelists, si Consiel Robert Ligorio, Atty. Mapel Marinaga, Julius Salaveria, nagkang salamat sa itong guest, si Mr. Vicente Balingit, sa DARSR, naman si Karen Kimbarda Sarinas, sa NFA. Nagkang salamat sa itong special events team, si Silver Patriotiko Bumbayano, nga may nagdala sa atong kapihan sa Dipolog, sa atong live streaming www.inodipolog.tv.com. Click lang sa kapihan sa Dipolog sa YouTube para makita niyo tanan na edisyon sa atong kapihan sa Dipolog sa atong mga guest matang Domingo nga natanan for so many years na. And then also thank you so much natong ang taxi lumba na may nagdala sa atong bilog sa kahanginan sa simultaneous broadcast DXDRAM 981 o IFM 94.1 dito sa istasyon si Danny Lord sa ngalan sa station manager na si Mr. Edgar Lagomo. To God be all the glory to the Senate 22 ng regular anchor and host. Dengan kami niyo, happy Sunday, God bless us all. Studio, take it away. Ano